Nakakatawa rin isipin, Sule, 3 taon na ang lumipas mula sa kasal hanggang sa diborsyo. Lagi kang napapahandle sa abogado. Sa 3 taon, hindi mo pa ako hinarap. Siguro na hindi mo alam kung ano ang hitsura ng ex-husband mo, iba? Ginoong Ki, sabi ng matandang ginang, humihingi siya ng tawad sa buong kasal. Nasa card ang pera, kabayaran mula sa pamilyang Su, huwag tanggihan. Hindi na kailangan, Tito Lai. Pakisabi kay matandang gina, salamat sa 3 taon niyang pag-aalaga sa akin. Ate. Bakit ang tagal ni Kuya lumabas? Kuya, sobrang miss kita. Bunso. Bakit nandito kayo? Siyempre, para i-celebrate ang Kuya, happy divorce. Kakalabas lang, mainit-init pa. Hindi kayo alam anong ginisip ni Lola kung bakit pinilit kang sumama sa pamilaso. Mas mabuti pang ako na lang ang pinakasalan mo. Tindia, kung mapakasal, ako ang pakasalan mo. Hoy kayong dalawa, wala namang nagpapakasal sa at kapatid. Wala namang tiyong dugo. Pwede naman tayong magpakasal. Oo nga. Mula nang ampunin kayo ni Lola. Ikaw na ang tunay kong kapatid. Wag na pag-usapan yan. Ano plano mo sa hinaharap? Magpaka-independent, babalik ako sa dati ginagawa. Pero hindi ko alam, matapos ang mahaba, may nakakaalala sa akin bilang si Dok. Hindi ang kuya ko ay sikat na international na doktor sa puso at utak. Hindi mo na mabilang ang mga taong naghihintay sa kanya araw-araw. Kiyi, kung desidido ka na, asikasuhin ko ang pagpasok mo sa pinakamagandang ospital dito sa Haicheng. Tawagin mo akong Dr. Ki. Ikaw talaga. Tara na, Dr. Kui. Sumakay ka sa kotse ko. Ganito, S.I. Bunso. May trabaho pa kayo. Pag-usapan pa namin ni sa susunod na lang pwede. Sige. Tara na. Miss, tapos na po ang proseso ng diborsyo nyo kay Sir. Magkano ang kinuha? Wala siyang kinuha, ni nag-claim kahit bayad kay Madam. Ibigay ang villa sa tabi ng ilog. Ayaw ko makita sa balita na ang dating asawa ng tagapagmana ng Su ay nasa kalye. Opo, Miss. Maroon pa bang IBA? Ang doktor na hinahanap nyo sa loob ng 2 taon, nasa High City na. Alisin ang lahat ng hadlang, hanapin niyo siya agad at dalhin sa akin. Oo. Narinig mo ba? Yung bagong attending doctor sa ospital natin. Napakabata niya. Diretso pa siyang na-assign dito bilang attending. Siguradong may malakas na koneksyon siya. Malinaw na may backer siya. Pero ang pagligtas ng buhay ay hindi bagay na biro. Ayan na siya, nakita ko na. Grabe, sobrang gwapo niya. Anong nangyari? Ewan, bigla na lang na parang walang warning, bigla siyon na ilo. Biglaan ang attack sa puso, nawala na ang puso o pinsala. Malubha ang sitwasyon. Kailangan operahan. Hindi pwede. Sino ka? Anong kapatan mong operahan ang anak ko? Tawagin ang direktor nyo. Bata pa, kung may mangyari, kaya mo bang panindigan? Ako ang pinakamagaling na doktor sa ospital na to. Kung hindi maoperahan ang anak mo, delikado ang... Walang giya. Nilalapastangan mo ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyari sa anak ko ngayon, kasalanan mo yon. Babayaran mo ng buhay mo. Masama, lumaki ang pupil ng pasyente, 100 at... Ano pang hinihintay? Simulan ang operasyon. Walang mangyayari sa anak ko. Layuan mo ako. Gusto mag-operasyon? Kung mangyari sa anak ko. Ako na ang sasagot. Ang responsibilidad ng operasyon, sa akin. Mahalagang buhay ito. Walang oras makipagtalo. Si Suli. Bakit siya nandito? Ikaw naman, sino? Ako si Suli, Presidente Enge Sugro. Kung may problema sa operasyon, ang lahat ng bayarin ay sasagutin ng Sugro. Billy. Iligtas ang anak ko. Dr. Chi. Tama na, di pa na nakikita. Paano niya ako makikilala?
Anak. Huwag mag-alala, tagumpay ang operasyon. Wala nang panganib sa pasyente. Salama, doktor. Labis akong nagpapasalamat. Dr. Chi, Su habla kayo. Ano ang kailangan mo? may nais akong ipakiusap sa'yo. Narito ang medical record. Nandito ang kondisyon ng pasyente sa nakaraang ilang taon. Suli, ikinasal ka ng 3 taon pero hindi nakita. Nagtago ka ng kalaguyo. Seryoso ang karamdaman ng pasyente. Alam kayo, Ma? marami siyang operasyon na hindi nagtagumpay. Bilang isa sa pinakamahusay na doktor sa puso sa buong mundo, ang operasyon na ito ay hindi dapat mahirap para sa'yo. Si Bei Duo namatay para sa akin. Si Bei Yunfan, Nag-isang kailangan ko siyang iligtas. Yarki, basta handa kang iligtas siya, kahit ano ay ibibigay ko sa'yo. Nasaan ang pasyente? Sa pribadong ospital ng Sugro, dadalhin kita doon na yan. Hindi ko magagawa ang operasyong ito. Humanap ng ibang espesyal. Bakit pera ang hindi problema? Talagang hindi problema ang pera. Pero hindi lahat ay masosolusyonan ng pera. Ano ba ang gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo lahat. Ayon sa regulasyon, ang mga doktor ay dapat mag-practice sa kanilang saklaw ng propesyon. Kung ikaw ang mag-opera, kailangang pumunta ang pasyente sa Haicheng na may simpleng kondisyon. Miss Su, mag-isip ka na ng maaga. Iyarki, nakapag-opera ka na naman ng 5 beses ngayon. Kami na nagtutulungan ay halos hindi na makasabay sa bilis mo. Broki, humihingi ako ng tawad dahil sa dati kong pagmamalit sa'yo. Grabe, saan mo kinukuha ang lakas mo? Parang robot ka? Hindi ba napapago? Alam mo na kung gaano kagaling si Iyarki. Sige, lahat naman tayo peg. Ngayong gabi mag-barbecue tayo. Sagot ko. Bakit nandito na naman si boss? Siguradong nandito siya para kay Iyarki. Isa lang naman si Iyarki ang kayang magpaikot sa malamig na bosso. Tara na tayo bago pa tayo madamay. May kailangan ka, Boss Su? Sinunod ko ang bilin. Na-transfer na ang pasyente sa High City Hospital. Suli, 3 taon na tayong kasal pero hindi ka nagpakita. Ngayon, para sa lalaking iyon, handa kang magpakumbaba at lapitan ako. Mukhang hindi ka naman walang pakiramdam. Tera? Damdamin mo ay nasa lalaking iyon. Dr. Ki, kailan ka may oras para samahan akong tingnan ang pasyente? Bilang doktor, inuna ko ang pasyente. Hindi ko pababayaan. Ngayong nailipat na siya sa ospital. Huwag na nating gatagalin pa. Tingnan natin ngayon. Ali. Ito SI. Siya ang attending doctor mo, si Dr. Ki. Ang bata pa nitong attending doctor. Siya? Ginuubay, ang edad ng doktor namin ay di salamin ng kakayahan. Kung duda ka sa kakayahan ko, pwede mong tanggihan ang operasyon. HMP. Tiningnan ko na ang medical record mo. Wala namang problema. Anong ibig mong sabihin na walang problema? Nagbigay ang pribadong ospital ng paalala sa akin. Talagang walang problema. Hindi ako nagbibiro. Dr. Chi. Mr. Su, dapat maagang operahin siya. Hindi ako lang ang doktor sa bansa na pwedeng magsagawa ng operasyon. Yarki, maaaring may ibang doktor sa bansa na may kakayahang gawin ang operasyon, pero ayaw ko ng kahit kaunting panganib sa operasyon. Suri, talagang mahalaga sa iyo itong kabit. Ginoong Su, umayag akong gawin ang operasyon, pero may kondisyon ako. Ano kaya ito? Walang problema, sabihin mo lang. Sige. Bagong operating room gusto ko. Sige, ang sukumpani ang bahala sa lahat. Ang mga kagamitan sa Haicheng ay lumana. Kailangan ng pinakabagong Ang sukumpani ang bahala sa lahat. Sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko pa rin. para kay MR Bay. Si MR Su ay handa na sa lahat. Tila ano, kaya niyang isakripisyo. Dahil napakahalaga niya. Kung ganun ka-importante, bakit hindi mag-donate si MR Su ng isa pang gusali? Para sa mga pasyente dito sa Haicheng, ma-enjoy nila ang benepisyo ni MR Bay. Yarki, napaka-dedicated mo talaga sa Haicheng Hospital. Oy, bakit parang di na ESI, Mr. Su? Kung ganun, di kita papilitin, Mr. Su. Ero si MR Bay ay. Mabuti na lang.
Magdo-donate AKO. Dr. Chi, may I be a kapabang kailangan? Sabihin mo na agad lahat. Sige. Sa ngayon, wala naman. Kailan simula ng operasyon? Kapag dumating na ang gamit, magsisimula na tayo. Ipinapangako ko sa'yo. Bukas darating na ang pinakabagong kagamitan. Dr. Chi. Sigurado ka ba? Kung di ako sigurado, Marsu. Handa ka na bang dalhin ang tao ngayon? Hindi ko hahayaan na mamatay si Yunfan sa kamay ni Shumute. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pensa. Dr. Chi. Tagumpay ang operasyon. Ilipat ang pasyente sa ICU. Sabihan ng pamilya na makipag-ugnayan sa nurse para sa... Ikaw na ang bahala. Oo. Dr. Chi. Nahihirapan ka na. Hindi naman ako unahihirap. Ang hirap ng buhay. Dr. Chi, grave ang hirap mo. Baka gusto mag-dinner? Mr. Su. Pakiusap, magpakilala ka. Dr. Chi. Bakit para mula sa simula, may galit ka na sa akin? Sinasabi kayo asayo. Huwag isipin na dahil iniligtas mo ang buhay ni Yunfan, pwede ka magmalaki. May hangganan ang pesen. Hindi rin magaling ang pesensya ko. Sana ito na ang huling beses na magkita tayo. Ay Cal. So General, nakaplano na ang lahat kay MR Bai. Ramdam mo ba na parang ayaw sa'yo ni Yarwi? Siguro hindi naman. Baka. Baka ayaw makita ka ni Doktor. Puis, Anong sinabi mo? Ah, hindi ito tamang-tama. Paano ba may lalaki na ayaw sa'yo? Ula KO, si Doktor. Puis et parent. Pasweet pa makuha ang loob. Pasweet para makuha ang loob. Ano, may nararamdaman ka masama na yon? Wala naman akong nararamdaman na masama. Pakiramdam maayos na. Magpahinga ng ilang araw sa ospital ng Jiang City. Pagkatapos, pwede ka nang magpagaling. Yarki, nagpapasalamat ako sa'yo. Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi mo kailangang magpasalam. Si Suli ang nagbayad ng bayari. Trabaho ko ito, Ginumbe. Pwede mo na bang bitawan? Alam ko, ginawa ni Suli ang lahat para mailigtas ako, pero ikaw din ang nagligtas ng buhay ko. Pwede ba kirang Anong gusto mong pag-usapan? Dr. Chi, may girlfriend ka ba? Anong tingin mo kay Ailey? Gino Ombay, ang dami mong pasikot-sikot para sabihin lang ito sa akin. Sinasabi ko sa'yo, wala akong interest kay Suli. Mabuti naman. Anong pinag-usapan nyo? Masaya kayo ah. Ali, tinanong ko si Yarki kung anong tipo ng tao ang gusto niya para sa referral sa hinaharap. Galing and I Dr. Chi. DBA? Kaling and Pa BA I refer? Tama SI Ali, kaya Dr. Chi. Anong tao ang ayaw mo? Sabihin para maiwasan sa pagre-refer. Ayoko ng apelidos. Anong ginawa ng apelido so sa'yo? Sabi ng manghuhula, hindi tugma. Kung hindi nangyari na 3 taon kaming kasal. Tapos hindi nakita bago mag-divorce. Sandali, Dr. Chi, may mailing akala ka kay Ali? Hindi ko lang gusto ang apelidong Su. May narinig ka bang tungkol doon? Nagkaroon ng divorce si Ali, pero wala siyang kasalanan. Ang ex-husband niya. Isang taga-probinsya na bastos sa asal at kilos, hindi siya bagay kay Ali. Kaya natural lang ang paghiwalay. Huwag mong hayaan na ang bagay na ito ay magdulot ng maling akala kay Ali. So, ganito rin ba ang iniisip mo tungkol sa ex-husband mo? Jinu Su, ganun din ba ang tingin mo sa dati mong asawa? Sa totoo lang, hindi talaga kami magkasundo. Ang diborsyo ang pinakamainam na desisyon. Nakakaawa ang dati mong asawa. Oy, Ali. Nagagalit ka ba? Bawasan mo ang boses mo. Dahil nag-divorce ako. Jinu Su, wala akong interest kung hiwalay ka o hindi. Dapat iniintindi mo si Ginombay. Anong kinalaman ni Bae Yunfan dito? Bakit mo siya binanggit? Ang hilig mo talaga kay Su, ha? Kahit biro hindi pwede. Huwag mong ilihis ang usapan. Bakit ba galit ka asakin? Nakakapanghinayang pa sa dating asawa ni Su. Hiwalay na nga. Tapos pinag-usapan pa rin sa likuran. Wala rin akong magawa. Tama ka. Wala karapatang husgahan. Su, sir, yung mga personal mong bak, wala kang interest. AB, Dr. Chi, binigyan kita ng pagkakataon. Ang taktika mo na pa-hard to get kung palaging gamit, nakakasawa din. Huwag kang walang utang na loob.
So, atiin kaya ang kagandahan mo at ilagay sa utak. Forbes top female billionaire